Siguro magandang mawala sa social media ang mga katulad ni Mr. Jason sa dahil po sa kanya mga pinapakalat na nagalit. Nagsispread ng hate ang mga katulad nito na ang totoo, wala namang mga basihan yung kanilang galit sa isang tao katulad po ng nasa Malacanang. Malala ito yung mga ganitong klaseng paratang, yung mga ganitong klaseng post ay dapat talaga ay bigyan ng leksyon, sampulan etong si Mr. Jason sa. So, kung para sa akin nako, ay dapat talagang mawala sa or walang puwang ang mga katulad na ito sa ating lipunan. At sa social media lalo dahil aakalain ng mga naniniwala dito, mga taga-suporta na itong si Mr. Jason sa na eto'y totoo. Pero wala kasi silang maipakitang basihan. So para po sa mga loyalista, nako, gawan nyo ng paraan para matanggal sa social media ang mga katulad na itong si Mr. Jason sa dahil talagang puro kagaguhan, puro kawalang hiyaan ang kanyang pinopost. Ito, sabi niya, wala na daw talagang pag-asa ang mamang ito. Nasaan ang pruweba? Anong pinaghuhugutan mo ng mga ganitong linyada? Mr. Jason sa pinipilit kong unawain na matino. O ayan, itong taong ito, pero mukhang gusto ko nang maniwala na natusta na daw ang utak at puso nito ng droga at alak. Ulitin ko natusta na ang utak at puso daw ni PBBM ng droga at alak. Kumpara naman kung paano magsalita sa publiko si Digong. Di hamak naman na mas matino etong isang ito, etong nasa Malacanang ngayon. Di hamak naman na mas pag nagdi-deliver ng speech, di hamak naman na mas maayos ang dating. Katulad ng madalas kong sabihin, etong nasa Malacanang po, umaakto na isang leader. Nagsasalita na totoong isang leader. Ay malala to Kung ako sa mga loyalista, nako, hindi ko to matatanggap. Itong malalang or matinding akusasyon nga na itong si PBBM dahil ang basehan lang niyan, a clueless and out of touch PBBM defended government's zero subsidy to PhilHealth. Ayun. Yan lang. Yung zero subsidy. Yan lang po ang pinagbasihan ni Mr. Jason sa na or kaya niya nasabi na natusta na ang utak at puso ni PBBM dahil sa droga at sa alak. Sobrang lala neto. Ay para sa akin siguro kahit ako makaleni, suportado ko ang nasa Malacanang ngayon dahil yun ang tama. Dapat suportahan yung mga nakikita natin programa na para naman sa ikabubuti ng mga kababayan natin. Pero eto, sobrang lala ito. Hindi ito katanggap-tanggap. Okay? Yung kanila kasi mga akusasyon, kalimitan ay walang basihan. Sana, ulitin ko, sana masampulan ang isang ito. Etong si Mr. Jason. Good luck.